Ang tubig ay halos nasa lahat ng lugar ng ating katawan. Depende sa lugar, taba ng katawan, edad at kasarian, ang karaniwang tao ay may 55 hanggang 60% na tubig sa katawan. Kapag ipinanganak, ang mga sanggol ay may higit pang tubig. 75% ng kanilang katawan ay tubig na parang mga isda. Ngunit bumababa ito sa 65% pagdating ng kanilang unang kaarawan. Ano ba ang papel ng tubig sa ating katawan at gaano karami ang kailangan nating inumin para manatiling malusog? Ang tubig sa ating katawan ay tumutulong upang protektahan at ilubricate ang mga kasukasuan, i-regulate ang temperatura at bigyan ng nourishment ang utak at spinal cord. Ang tubig ay hindi lamang nasa ating dugo. Ang utak at puso ng isang adult ay halos mayroong 3 kapat na tubig, katulad ng dami ng tubig sa isang saging. Ang baga ay parang mansanas, dahil mayroong 83% na tubig ito. Kahit ang mga buto na mukhang tuyo ay may 31% na tubig. Kung tayo ay halos gawa sa tubig at napapalibutan ng tubig, bakit kailangan pa rin nating uminom ng marami? Araw-araw, nawawalan tayo ng 2 hanggang 3 litro ng tubig sa pamamagitan ng pawis, ihi, dumi, at kahit sa paghinga. Kaya kailangan nating palitan ang nawalang tubig. Mahalaga ang tamang antas ng tubig upang maiwasan ang dehydration o sobrang hydration na parehong maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Kapag napansin ng ating utak na mababa ang antas ng tubig, nagsesenyas ito para palabasin ang hormone na tumutulong sa pag-save ng tubig. Kapag umabot ito sa mga kidney, ginagawa nito ang mga espesyal na daanan na tumutulong sa katawan na mag-imbak ng mas maraming tubig. Kaya nagiging dark ang ihi. Kapag kulang sa tubig, maaaring bumaba ang enerhiya, mood, moisture ng balat, at presyon ng dugo, at makakaramdam ng problema sa pag-iisip. Ang utak na dehydrated ay nagtatrabaho ng mas mabigat at lumiliit dahil sa kakulangan ng tubig. Ang sobrang hydration or hyponatremia ay karaniwang nangyayari kapag sobrang dami ng tubig ang iniinom sa maikling panahon. Madalas mangyari ito sa mga atleta dahil sa mahirap na pagsasaayos ng tubig sa ilalim ng matinding kondisyon. Kapag ang utak ay dehydrated, ang hormone na tumutulong sa pag-save ng tubig ay tumataas. Ngunit kapag sobrang hydrated, ang hormone na ito ay bumababa o humihinto. Ang sodium electrolytes sa katawan ay nagiging diluted, kaya ang mga cell ay namamaga. Sa malalang kaso, ang mga bato ay hindi makasabay sa dami ng dilute na ihi, kaya nagkakaroon ng water intoxication na maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagsusuka, at sa bihirang pagkakataon, seizures o kamatayan. Ngunit bihira mangyari ito. Sa pang-araw-araw, madali lang ang pamamahala ng tamang hydration para sa mga may access sa malinis na inuming tubig. Matagal nang sinasabi na dapat uminom ng 8 baso ng tubig araw-araw, pero ito ay na-update. Ngayon, ang tamang dami ng tubig na kailangan ay depende sa timbang at kapaligiran. Ang rekomendadong pang-araw-araw na dami ay 2.5 hanggang 3.7 na litro para sa mga lalaki at 2 hanggang 2.7 na litro para sa mga babae. Ang dami nito ay maaaring magbago depende sa kalusugan, aktibidad, edad o kung ikaw ay nauuhaw. Habang ang tubig ang pinakamagandang inumin para sa hydration, ang ibang inumin tulad ng kape o tsaa ay tumutulong din sa pagpapalit ng fluids. Ang tubig sa pagkain ay nagbibigay ng 5 bahagi ng ating araw-araw na tubig. Ang mga prutas at gulay tulad ng strawberries, pipino at broccoli ay mayroong higit na 70% ng tubig at makakatulong sa pagdagdag ng likido sa katawan habang nagbibigay ng mga nutrients at fiber. Ang tamang pag-inom ng tubig ay may maraming benepisyo sa pangmatagalan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang tamang hydration ay maaaring bawasan ang tsansa ng stroke, makatulong sa pamamahala ng diabetes, at posibleng mabawasan ang panganib ng ilang uri ng kanser. Sa kabila nito, ang tamang dami ng likido ay malaki ang epekto sa kung paano tayo makaramdam, mag-isip at mag-function araw-araw.